Sinabi nila, 2016 sila nag-start. Okay, dito pa lang kitang-kita nyo kababuyan nitong mga to. Tingnan nyo kung paano binababoy yung bansa natin. Paano binababoy ang investigasyon. Here we go again. 2016. Kayo ba talaga gusto nyong solusyonan yung problema ng pagnanakaw sa bansa? Gusto nyo bang mawala ang baha sa bansa? Gusto nyo bang masolusyonan ang malawakang problema? O gusto nyo lang talaga matiklop ang Duterte? Nakita nyo kung gaano gumanda ang investigasyon sa Senado? Unti-unti lumalabas na. Diba? Nagsimula sa contractor, napunta sa DPWH. Let me remind you, that is an executive department. DPWH. Napunta ngayon sa mga congressman. Lumilinaw na. Kaya hindi ko maintindihan kung kailang lumilinaw sa kapinalitan si Chis Escudero na alam naman natin ang kasunod niyan, ang target talaga niyan, papalitan si Marcoleta. Kung talagang kayo ay para sa gobyerno, para mahabol lang ka mga loko-loko, hindi nyo dapat ginawa yan. But mamaya i-discuss po natin yan. Pero malaki po ang matutulong ng Diskaya sa ngayon. So doon muna tayo mag-focus. Ano ba? Okay? Doon sa mga nanood ng Senate hearing. Ang ganda, di ba? Huwag po nating babuyin ng kung ano-ano. Anong pinaka-importante na ituro na yung mga dapat maituro? And let's focus on that. Ngayon, humihingi sila ng protection. They will be the state witness. Ano ang sagot ni Boying? Ano ang sagot ng Malacanang? Ito po. Gusto nyo malaman kung ano ang plano ni Bongbong Marcos? Gusto nyo malaman kung ano ang end goal ni Marcos? Ito. Bibigyan ko po kayo kung ano ang plano at end goal niya with evidence. Ano ang sagot ng Malacanang patungkol doon sa magiging state witness? Ang Diskaya, protektahan nila. Ito po ang sagot ng Malacanang. Kailangan naman po talaga mabigyan ang mga witnesses na talaga may kinalaman na sa mga facts or data about this. Kailangan po talaga ng proteksyon at hindi naman po yan ipagkakait ng pamahalaan. Ayan. So, agree tayo doon. According to Claire, poproteksyonan siya ng Malacanang. Poproteksyonan siya ng gobyerno dahil hindi ikakaila yun dahil yun naman ay karapatan. So, dapat yun. So, we agree on that. Anong plano ni Bongbong? Pero sana nga po, ang gusto natin madinig sa lahat ay yung mga kailan, yung kabuuang kwento. Yan, eto na. Ang gusto nating madinig sa lahat ay ano? Kailan? Alam naman natin, anong ibig sabihin ni Claire dyan sa kailan na yan? Tuloy. Yung kabuuang kwento. Yung kabuuang kwento. Kailan? Anong kabuuang kwento? Baka kasi nagiging selective lang sila. Ayan, sinasabi ko. Baka kasi nagiging selective lang sila. Oy, mga Diskaya, baka ibig sabihin, baka namimili kayo ng ituturo. Kailangan malaman ng taong bayan kailan nagsimula yan. Napaka-importante nung kailan. Sa panahon ba ng 2016? Nung panahon ni Duterte? Yung kabuuang kwento. Kailan ka nagka-connection sa DPWH? Panahon ba ng Duterte? At wala tayo nakikitang kailan nag-start? Iyon, inulit pa. Kailan? At wala tayo nakikita kung kailan nag-start. Sige, idiin mo na. Diretsuin mo na, Claire. Yan ang plano ni Bongbong Marcos. Kaya kumakalat tong video na to. Diba? Ano pa ang plano ni Bongbong Marcos? Duterte na naman. Pambihira. Ako gusto ko malaman kung anong mga komentaryo nyo dyan. Lagay nyo dyan. Tama ba
na habang nag-iimbestiga tayo sa gitna ng tagumpay natin ngayon, maliit man siya, may tagumpay tayo dahil naituro na ang mga magnanakaw. Saan nakafocus ang Malacanang? Kay Duterte. Hindi ko sinasabing gawing hero si Diskaya. Pero imbis na hinahabol nyo, gumagawa kayong paraan para masolusyonan tong flood control. Duterte na naman. Kaya nabababoy eh. Ang bababoy ninyo. Nabababoy yung investigasyon eh. Nakita nyo yung comparison ng investigasyon sa Senado at sa Kamara? Sa Kamara wala kang mahitang patutunguhan eh. Baka nga pag nakinig ka sa kanila, mga santos antita ang mga congressman. Dito meron pinatunguhan yung ebidensya, may pinatunguhan yung investigasyon. Masusolusyonan natin yung problema natin sa baha. Nakakulong na yung tao eh. Kahit ba ikulong mo si Sara, Claire, sa tingin mo mahihinto? Ikulong mo si Baste, ikulong mo na lahat ng Duterte, mahihinto yung problema sa baha? Hindi. Wala pong problema ang baha ang Davao. Huwag mong babuyin, Claire. Huwag niyong babuyin, Marcos, yung investigasyong ginawa ng Senado. Kumbira kayo. Pag-usap dito, ito lang bang mga taong to, starting, well, admittedly, Ayan, inunit pa niya. Starting, paulit-ulit siya. Pangatlo niya na yan. Kailan? Kailan nagsimula? Starting when? Hindi niya sinabi kung kailan. Kasi ito hindi po natin pinatagto. Sinasabi ko kung nagkaroon ng kasalanan ng Duterte, okay lang yan. Sige, kasuhan ninyo. Gusto nyo, ipakulong nyo. Total, nakakulong na. Diba? Patas po tayo. But for the meantime, yung problema natin baha ngayon eh. Hindi ba pwedeng solusyonan muna natin yung problema natin ngayon? Huwag nyo munang babuyin. Hindi ba pwedeng yung mga nangungurap ngayon, gawan nyo muna ng paraan paano mananagot sa batas? Huwag nyo munang babuyin. Kabababoy na itong mga to. sa flood control projects. Ito during the hearing sa Senado. So, ito bang mga binanggit nila from the time noong 2016? Yes. Ito si Claire. Oh. Anong nangyari sa'yo, Claire? Nailagay ka lang sa posisyon, kinain ka na ng success. I really don't call success. My friends know me. My real friends know me. Hindi po ako nagkakaila sa inyo. Yung people close to me, I don't envy this kind of people. Baka sabihin nyo na ingit, hindi. Hindi ko matawag na success eh. Pero siguro, sa paningin ng mundo, kung anong narating niya, is a success. Kinain yung utak nito. Hindi naman ganito to. Critic pa nga to minsan ni Marcos eh. Ngayon, biglang galit na galit sa Duterte. Kinain na to ng ano. But anyway, yan siya. That's her character. What can we do? O ngayon lang? Meron bang naprotektahan? O selective lang? So, kailangan natin ng kabuuang kwento rin. At makakatulong po ito. Ito mga nabanggit po ng mga Diskaya ay makakatulong. Pero mas gusto po natin ay kompleto. Para kung sino man lahat ang maaaring involved, maisama. Yan. Ito, ang gusto niyan, maisama lahat. So, ibig mong sabihin, pag hindi idiniin ng Diskaya ang Duterte, hindi po protektahan ng Malacanang. Diba? Yan ang sagot dyan eh. Yan ang tanong dyan. Ibig sabihin, yung pagiging state witness nila, hindi nyo ipagkakaloob yung protection program ng gobyerno kung hindi ituturo ang Duterte. So, ano to, blackmail? Ngayon, nagtatanong lang tayo, what if hindi talaga involved ang Duterte? Hindi nyo ipagkakaloob? Kasi, sinabi nyo, dapat ipagkaloob yan. That is a matter of right. I-set aside natin yung politika. If it will not serve your purpose, yung karapatan ng tao hindi nyo ibibigay.
Ganun ba? So, pinapipili nyo ang Diskaya, mamatay kayo o ituturo nyo ang Duterte. It is as simple as that. Kasi kung hindi nila tinuro ang Duterte at hindi nyo po proteksyonan, it is as if pinapili nyo sila. Mamatay na lang kayo dyan. Ganyan po katindi ang statement ni Claire na yan. And that's, of course, as the spokesperson ng Malacanang, yan na po yan. Di ba? Paano tayo maayos? Lahat sa inyo may kondisyon. Ito kaya sinasabi ko sa inyo, itong video na to kalat to, ito, nabanggit sa atin harap-harapan ni Claire sa media. Everything na sasabihin ng Diskaya dapat ko-connect sa Duterte. Ito yung obvious pa. Papaano na kaya yung hindi obvious? Paano nila ginigipit? Halimbawa, ang senador, ang congressman, ang ahensya, ang secretary, at kung sino-sino pa, vlogger, trolls, if hindi nyo kayang idiin ng Duterte, malilintikan kayo. Wala kayo mahihita sa amin. Hindi ganon. Hindi po ganyan ng gobyerno. Let me remind you, kahit kaaway nyo, pag karapatan ng isang tao, ibigay ninyo yung karapatan. Huwag po nating lagpasan ng due process. Because I believe, kaya defensive ng ganito ang Malacanang. Kasi dawit sila dito. Let's remember this. Bukod doon sa mga anomalya ng flood control, ghost project, dawit si Bongbong Marcos. Bakit? Dahil ang pinaka-pinagmula ng problema ay yung insertion. Halimbawa, ang budget lang ng DPW, this is just an example, is 800 million. Ginawang 1.2 billion. Yun yung pinagdiskusyonan nila yung 800 million. Naging 1.2 million. It's just an example. Hindi po exact figures. Illegal yun. Krimen po yun. Ando ng problema sa insertions. Bukod pa dyan sa mga ghost projects, bukod pa dyan sa mga komisyon, bukod dyan sa pangangurak pa nila. Ang problema talaga nasa insertion. Kaya wag kayo nag-i-insert. Wag nyong pinapasok kung hindi inyo. Lagi nyong tatandaan yan. Kung hindi sa'yo, wag mong pasukin. Wag mong i-insert. Nag-insert. Si Bongbong Marcos pinirmahan. Claire, alam mo yan, abogado ka. So whether nangurap si Bongbong Marcos or hindi, pinirmahan ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Hindi po issue dito kasi dinadawit nila kay yung 2016 Kahit ba nangyari sa term ni PRRD, posible. Halimbawa lang, for example, for discussion purposes, hindi naman niya alam yung ginagawa ng tao. Pero dito, whether alam ni Bongbong Marcos or hindi, ang problema yung insertion. Pinayagan mong pasukin Marcos. Pinayagan mong i-insert. Bakit mo pina-insert? Ito, wag po ma-offend Hindi po tayo nang bababoy dito. Para makita nyo yung impact. I don't condone this kind of situation. Pero para makita nyo kung gaano yan. Marcos, kung merong bakla i-insert sa puwet mo, papayag ka ba? Di ba hindi? Sorry, ano lang to, example lang. Para makita nyo yung impact. Bakit hindi mo papayagan yun? Pinayagan mo, nagpa-insert ka pinirmahan mo. Anong klase kang presidente? Naiintindihan? So whether nangurap, nagnakaw, o kasabwat si Marcos or hindi, damay siya. Kaya naghahanap ng maituturo ito si Claire. Naghahanap sila ng maituturo. Teka muna, ginawa din ng Duterte. Hindi po. Wala po dun sa korupsyon. Sa ilalim ang naging problema lang.
Ulitin ko, ilang beses ko nang sinabi para pumasok sa utak nyo mga abogado na nagmumukha kayong bobo dahil meron kayong kinakampihan. Ang problema nasa insertion. Naiintindihan na? Na pinayagan ni Bongbong Marcos. Intendes? So, poproteksyonan mo kahit hindi ituturo ang Duterte? O, yan ang tanong sa Malacanang. Tanong natin kay Boying, poproteksyonan ba? Ito ang sagot ni Boying Rimulya. Discayas must return money before seeking immunity. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Rimulya rito, kung hindi lang sila mademanda or hindi nila poproteksyonan kung hindi isosoli ang pera. At hindi nila papayagan maging state witness. Pero kasi parang lumalabas na ganun ang ibig sabihin ni Boying. Pero miski na hindi ganun, can we just focus on protecting them para magtuloy-tuloy po ang investigasyon? Huwag na muna yung mabalik ang pera. Kasi sa totoo lang, malabo na talaga yan. Kahit naman yung state tax ni Bongbong Marcos, nabayaran ba? Hello? Anong sabi ng Supreme Court? Supreme Court, kataas-taasan. Final and executory. Nabalik ba yung state tax? Okay. Wala na. Kung mapatunayan, ang Tambaluslos at si Saldico talagang nangulimbat patungkol dito, sa tingin nyo, reality lang tayo, mababalik? Mababalik yung pera? Ibabalik sa atin ni Tamba yun, tsaka ni Saldi? Hindi sila ganun kagago. Kung totoo ha, wala na yan sa Pilipinas. Nasa offshore account na yan. Huwag nga, Boying, hindi ka bobo. Ang tanong dito, parang ayaw nyo silang protektahan. Saka na muna natin pag-usapan. Kung hindi ito patungkol sa protection, sa immunity lang, saka na muna natin pag-usapan kasi hindi talaga na yan mangyayari. Yung ill-gotten wealth ba ng mga Marcos na ibalik? Di ba may kaso yan? Naibalik ba? I don't believe ganyan kakabobo, Boying. So wag na muna nating intindihin. Hindi ko sinasabing dapat nilang ibalik. Wag nilang dapat ibalik. Hindi po. For now, let's stop the bleeding. Kumbaga't may dinala sa inyong pasyente. Di ba? Saka mo nakasuhan or ano. Just stop the bleeding. Pagalingin nyo muna. Ganun yun. Eto, nauubos ang pera ng taong bayan dahil dyan sa flood control. At dapat may mga managot na mambabatas, ng mga politiko, ng mga ahensya. Doon muna tayo mag-focus. Palabas nyo muna yung mga ebidensya, yung mga maituturo, ilabas muna. Saka na yung demanda, protect them muna. Saka nyo na problemahin yung mga demanda. Doon lang tayo sa katotohanan. Kasi ang ganda nang nangyari. Bakit kayo napunta sa ganyan? Ito ulitin ko, hindi ko sila pinagtatanggol. I really hope makulong din sila. Pero wag muna tayo pumunta dyan. Magagamit pa eh. Okay? So doon muna tayo. Sino bang gusto nyo makulong? Diba, tanong ko kayo mga manonood, sinong gusto nyong makulong? Yung mas hindi ko sinasabing sila lang. Yung mas gusto nyong makulong. Ang mga diskaya o yung mga congressman na nangurap. Sige nga, kahit electric chair nyo ang diskaya, ang problema natin sa korupsyon, hindi mawawala. Kung hindi makukulong. Kung hindi mapapatalsik ang mga magnanakaw na politiko. Doon muna tayo mag-focus.